ang alamat ng palay. Yung unang O sige na, sabay ka kay kuya. ang pagtatanim ay hindi gawain ng mga tao. Lumilipat sila ng kanilang tirahan upang sila ay may makain. May mga lumilipat sa kabundukan. May naninirahan alat sa ilog o dagat. May nabubuhay sa kagubatan at nanghuhuli ng mga hayop. May mga naninirahan din sa kuweba. Ang mga tao tumitira sa isang lugar hanggang sa may makakain. Gustong manatili ni Nanay Nida sa isang lugar upang mamuhay at doon bumuo ng isang masayang pamilya. Sumang-ayon naman si Tatay Marcin sa gusto ng asawa, ngunit nagkaroon sila ng hindi inaasahang problema. Nang dumating ang tagpuyo, natuyo ang ulo at kaunti rin ang nakukuha nilang butas at gulay. Naging mailap naman ang mga hayop. Naglakad si Tatay Marcy upang humanap ng makain. Sa pagod ay nakatulog siya sa gitna ng damuhan. Sa kanyang panaginip ay nagpakita sa kanya si Bathala. Kuhain mo ang mga butil sa damo sa iyong harapan. Masarap itong ihain bilang pagkain. Durugin mo ang gintong balat upang lumabas ang puting butil. Iduto mo ang puting butil para maging masarap na pagkain. Baon mo sa malambot na lupa ang ilang butil. Palay ang itawag mo sa iyong tanim. Turuan mo ang ibang tao ng tamang paraan ng pag-aalaga ng palay. Pagkagising ay sinunod ni Tatay Marcin ang bilin ni Bathala. Hindi naglaon ay dumami ang kaniyang mga tanim. Dahil dito, hindi na palipat-lipat ng tirahan ang mag-asawa para makakuha ng pagkain. Mula sa pinakinggang kwento, number 1, tungkol saan ang iyong narinig na alamat. Tungkol sa alamat ng palay. Number 2, sino-sino ang mga tauhan sa alamat? Si Tatay, si Nanay Nida at si Tatay, at si Tatay
Marsing. Number 3. Bakit palipat-lipat ng clan ang mag-asawa? Para lamang makakuha ng pagkain. Number 4. Paano nalaman ni Tatay Marsing kung paano gagawin kanin ang butil ng palay? Sinabi kasi sa kanya yun ni Bathala. Bigyan ng panibagong wakas ang narinig na alamat. At katsa naging kanin ang palay.